Naisip niyo na ba kung bakit tila marami sa ating mga kaibigan, kakilala o maging kamag-anak ang tila hindi na umaabot sa o tanta sa pang-anyos, gayong pakiramdam natin ay bata pa sila? Para bang kahit gaano pa sila kasigla at kalakas noon, pagdating ng isang tiyak na edad, bigla na lang silang nanghina, nagkakasakit at tuluyang nawawala. Nakakalungkot isipin, di ba? Marami sa atin ang nag-iisip na bahagi lang ito ng pagtanda, na normal lang ang panghihina ng katawan at paglabas ng sakit habang tumatagal ang panahon. Tanggap na lang natin na ganito ang buhay. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi pala ito laging totoo? Na marami sa mga pagbabagong ito ay hindi bunga ng simpleng pagtanda, kundi ng mga nakatago at madalas ay hindi natin napapansin na mga pagkakamali sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mga bagay na unti-unting humihila sa ating enerhiya, nagpapahina sa ating katawan, at sa huli ay nagpapaikli ng ating buhay nang hindi natin nalalaman. Hindi ito tungkol sa malalaking sakit o aksidente, kundi sa maliliit na gawin na tila inosente, pero may malaking epekto sa ating kalusugan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 nakatagong pagkakamali na tahimik na nagpapaikli ng buhay ng maraming nakatatanda at ang pinakamahalaga, kung paano natin ito maiwasan para mas mapahaba ang ating buhay at mas masulit ang bawat sandali kasama ang ating pamilya at mga mahal sa buhay. Hindi pa huli ang lahat para sa mga pagbabago. Manatili hanggang dulo dahil may ibabahagi akong isang bagay na tiyak na mapapabago ng inyong pananaw at magbibigay sa inyo ng bagong pag-asa. Kaya simulan na natin sa unang pagkakamali na madalas nating binabalewala, lalo na kapag tumatanda tayo at ito ay hindi din sapat na pagkuha ng protina. Narinig nyo na siguro ang protina, di ba? Ito ang building blocks ng ating mga muscles, balat, buhok at maging ng ating mga hormones. Kapag bata pa tayo, madali lang tayong nakakakuha ng protina sa karne, itlog, isda o kahit sa beans. Pero habang tumatanda, unti-unting bumababa ang ating muscle mass, isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia. Hindi lang ito nangangahulugang mahirap na tayong magbuhat ng mabibigat, kundi nagdudulot din ito ng kahinaan, pagkawala ng balanse at mas mataas na panganib ng pagkahulog at pagkabali. Ang malaking problema, marami sa ating mga nakatatanda ang kumakain ng mas kaunting protina kaysa sa kailangan nila. Bakit? Minsan, dahil sa problema sa ningipin, mas gusto ng soft foods. Minsan naman, dahil pakiramdam natin ay nabubusog na tayo kahit konti pa lang ang nakakain. Di kaya mas gusto natin ang mga pagkain na madaling kainin tulad ng kanin at tinapay na mababa sa protina. Halimbawa kung ang typical na kain ng isang senior ay puro kanin, konting gulay at sabaw o kaya naman ay biskwit at kape sa merienda, hindi sapat ang protina na nakukuha niya. Kaya naman dahan-dahan lumiliit ang kanyang mga kalamnan nang hihina ang kanyang buong katawan at mas nagiging mahina siya sa mga sakit. Kapag mahina ang muscle, mahirap maglakad, mahirap bumangon, mahirap mag-abot ng bagay sa taas. Nagiging umaasa tayo sa iba at nawawalan tayo ng kalayaan sa ating sarili. Imagine, yung simpleng pagbangon lang sa kama o paglakad papunta sa banyo, nagiging hamon. Nakakalungkot, di ba? Pero may solusyon dito. Simple lang ang kailangan. Bigyan ng prioridad ang protina sa bawat kain. Hindi kailangan ng mamahaling karne. Pwede kang kumain ng itlog, mura at puno ng protina. Pwede itong ihalo sa sinigang, sa tinola o kaya ay scramble lang. Isda tulad ng tilapia, galunggong o bangus ay mahusay na pinagmulan ng protina. Abot kaya rin ito. Beans at lenteas, petsa sabaw o ginisang gulay. Kahit ang kaunting manok o baboy kung kakayanin ng budget. Ang importante, isama ito sa bawat pangunahing kain. Kahit paunti-unti, basta regular. Kung hirap numuya, gawin tong minced o i-blend sa sabaw. Halimbawa, sa almusal, imbes na puro tinapay at kape, dagdagan ng itlog. Sa tanghalian, siguraduhin may kasamang isda o konting manok ang kanin at gulay. Ang pagdami ng protina ay hindi lang makakatulong sa muscles, kundi mapapalakas din sa immune system at magpapabilis ng paggaling ng sugat. Ang maliit na pagbabagong ito ay malaking tulong sa papapanatili ng lakas at sigla. At sa pangalawa naman na madalas natin nagiging pagkakamali na nagpapahina sa ating katawan at nagpapaikli ng ating buhay
ay ang sobrang pagiging sedentaryo o kulang sa galaw. Alam natin na habang tumatanda, mas gusto na lang natin umupo, manood ng TV o humiga. Minsan, takot din tayong madapa kaya iniwasan na nating gumalaw ng sobra. Pero alam nyo ba na ang sobrang pag-upo o pagiging hindi aktibo ay halos kasing delikado ng paninigarilyo sa ating kalusugan? Kapag hindi tayo gumagalaw, bumabagal ang ating metabolismo, nagiging mahina ang ating mga buto at kasukasuan, nagiging matigas ang ating mga ugat at mas mataas ang panganib ng mga sakit sa puso, diabetes at maginang stroke. Nawawalan tayo ng flexibility at balanse kaya mas madali tayong madapa na pwedeng magdulot ng seryosong injury tulad ng bali ng buto. Bogunata para sa maraming Pilipino. Ang normal na araw ay pagbangon, kumain, umupo sa sala, manood ng TV, kumain ulit at matulog. Kung may lakad man, sasakay na lang. Hindi na masyadong naglalakad. Ang ating mga katawan ay dinisenyo para gumalaw. Ang paggalaw ay parang gamot. Nagpapalakas ito ng puso, nagpapaganda ng daloy ng dugo, nagpapatibay ng buto, at nagpapahusay ng ating mood. Hindi kailangan ng matinding hersisyo, simpleng paggalaw lang araw-araw ay sapat na. Ano ang pwede nating gawin? Una, kahit paunti-unti, tumayo at gumalaw bawat oras. Kung nanonood ng TV, tumayo at maglakad-lakad sandali tuwing commercial break. Kung nagbabasa, tumayo at mag-stretch. Ikalawa, isama ang paggalaw sa inyong pang-araw-araw na gawain. Sa halip na palaging nakaupo habang nagbabalat ng gulay, subukang tumayo. Maglakad-lakad sa loob ng bahay, maglinis ng konti, magwalis-walis. Ang mga simpleng gawaing bahay ay magandang anyo ng light exercise. Ikatlo, maglakad-lakad. Kung may pakisamalapit, maglakad-lakad ng 15 minuto. Kahit dahan-dahan lang kung walang parke, maglakad-lakad lang sa paligid ng bahay o sa loob ng subdivision. Ang sariwang hangin at sikat ng araw ay may dagdag na benepisyo sa kalusugan at mood. Kahit ang pagtatanim ng halaman sa bakuran o pagdidilig ay isang anyo ng paggalaw. Kung may kaibigan o kapamilya, yayain silang maglakad-lakad. Ang mahalaga, huwag hayaang lamunin tayo ng pag-upo o paghiga. Ang bawat galaw ay isang hakbang patungo sa mas mahabang buhay at mas masigalang katawan. Ngayon, dumako tayo sa pangatlong pagkakamali na napakasimple pero malaki ang epekto sa ating kalusugan. Ang hindi sapat na pag-inom ng tubig. Tubig lang. Narinig na natin ito na maraming beses pero marami pa rin sa ating mga nakatatanda ang kulang sa tubig. Bakit? May ilang dahilan. Una, habang tumatanda, tila nababawasan ang ating pakiramdam ng pagkauhaw. Hindi na tayo gaanong nakakaramdam ng uhaw kahit kulang na ang tubig sa ating katawan. Ikalawa, marami sa atin ang umiiwas uminom ng tubig, lalo na sa gabi dahil ayaw nilang pabalik-balik sa banyo para umihi. Ikatlo, mas gusto natin ang kape, saa o soft drinks na sa katunayan ay nagpapababa pa ng hydration. Ang kakulangan sa tubig o dehydration ay may seryosong epekto sa ating katawan. Nagiging mas matamlay tayo, bumabagal ang ating pag-iisip at nagiging malilimutin. Nagdudulo din ito ng pananakit ng ulo, pagkahilo at panunuyo ng balat. Mas malala pa, ang dehydration ay maaari madulot ng problema sa bato, impeksyon sa urinary tract at matinding constipation. Isipin nyo, yung simpleng pagkalimot lang na uminom ng tubig ay pwedeng humantong sa pagka-ospital o mas malalang sakit. Lalo na sa mainit na klima ng Pilipinas, napakadali natin mawalan ng tubig sa katawan. Kaya naman, napakahalaga na bigyan natin ng pansin ang pag-inom ng sapat na tubig araw-araw. Paano natin ito masisiguro? Una, ugaling magkaroon ng baso ng tubig sa tabi nyo saan man kayo naroroon. Sa sala, sa kusina o sa kwarto. Ipaalala sa inyong sarili o sa inyong pamilya na uminom. Ikalawa, uminom ng kaunting tubig paunti-unti sa buong araw. Hindi kailangan na isang buong baso sa isang inuman. Kahit malilit na sip-sip lang, basta tuloy-tuloy. Ikatlo, kung ayaw ng plain water, pwede itong lagyan ng hiwa ng pipino,
lemon o dahon ng mint para magkaroon ng lasa. Pwede rin ng buko juice na natural at masustansya o unsweetened na tea. Iwasan ang matatamis na inumin tulad ng soft drinks o juice na may mataas na asukal. At huwag balewalain ang pakiramdam ng uhaw, lalo na pagkatapos kumain o pagkatapos kumalaw-galaw. Ang pagiging hydrated ay susi sa pagpapanatili ng enerhiya, malinaw na pag-iisip at malusog na katawan. Kaya naman, siguraduhin natin hindi tayo makakalimot sa pag-inom ng pinakamahalagang likido sa ating buhay, ang tubig. Patuloy tayo sa ating mga nakatagong pagkakamali na tahimik na nagpapaikli nating buhay at ito ay ang pagpapabaya sa koneksyon sa kapwa o pagiging masyadong mag-isa. Habang tumatanda tayo, madalas na nababawasan ang ating social circles. Nagiging abala ang mga anak, lumilipat ng lugar ang mga kaibigan o di kaya ay nawawala na ang mga kasama sa buhay. Hindi natin namamalayan. Unti-unti na tayong nagiging mag-isa. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay hindi lang simpleng lungkot. Meron itong malalim at negatibong epekto sa ating pisikal at mental na kalusugan. Ayon sa mga pag-aaral, ang talamak na kalungkutan at pag-iiwalay sa lipunan ay maaring kasing delikado sa kalusugan ng paninigarilyo o sobrang katabaan. Kapag tayong nag-iisa, mas mataas ang tsansa na magkaroon tayo ng depression, anxiety, at cognitive decline o paghina ng ating memory at pag-iisip. Nababawasan ang ating immune system, kaya mas madali tayong dapuan ng sakit. Mas mataas din ang panganib ng sakit sa puso at stroke. Isipin nyo, hindi lang ito usapin ng damdamin. Pisikal na nagdurusa ang ating katawan kapag tayo ay malungkot at nakahiwalay. Maraming lolo at lolang nakaupo lang sa bahay, nanonood ng TV o tumitingin lang sa labas. Hindi nakikipag-usap, walang napagkukwentuhan. Nawawala ang kanilang sigla at gana sa buhay. Ang pagkakaroon ng malakas na koneksyon sa kapwa ay nagbibigay ng layunin, ng suporta at ng kagalakan sa ating buhay. Nakakatulong ito para manatili tayong matalas ang pag-iisip at mas positibo sa buhay. Anong pwede nating gawin para maiwasan ang pagkakamaling ito? Una, umanap ng mga paraan para pumonekta. Kung malayo ang mga anak, gamitin ang teknolohiya. Mag-video call, kahit simpleng text o tawag. Ikalawa, sumali sa mga grupo o gawain sa inyong komunidad. Maraming barangay ang may mga Senior Citizen Association. Sumali kayo. May mga activities doon tulad ng Zumba, walking groups o potluck. Kung mahilig sa simbahan, sumali sa mga choir o volunteer group. Kung mahilig mag-garden, hanap ng kapwa mahilig sa halaman. Ikatlo, makipag-ugnayan sa inyong mga kapitbahay. Simpleng kamustahan lang o pagbibigay ng maliit na regalo tulad ng gulay mula sa inyong tanim. Ang pakikipag-ugnayan kahit simpleng usapan lang ay makakatulong. Tandaan, ang pagkakaroon ng social connections ay nagbibigay sa atin ng kahulugan at nagpapanatili sa ating isip na matalas at masigla. Huwag baliwalain ang kapangyarihan ng pakikipagkapwa. Mula sa pakikipagkapwa, lumipat naman tayo sa isa pang critical na aspeto na madalas din nating napapabayaan lalo na sa ating pagtanda. Ang hindi magandang kalidad ng tulog o ang palaging puyat. Marami sa atin ang nagrereklamo na hirap matulog pagtanda. Gising ng gising sa gabi o kaya naman ay nagigising na lang ng maaga at hindi na makabalik sa tulog. May ilan din na nag-iisip na konting tulog lang ay sapat na sa mga nakatatanda. Pero mali ang paniniwalang ito. Ang sapat at dekalidad na tulog ay napakahalaga sa ating kalusugan anuman ang edad. Habang tayo ay natutulog, nagpapahinga ang ating katawan at nagre-repair ng sarili. Pinoproseso ng ating utak ang mga impormasyon at nalilinis ang mga toxins na nakakaapekto sa ating memorya at pag-iisip. Kapag kulang tayo sa tulog o hindi maganda ang kalidad ng ating tulog, maraming masamang epekto ang mangyayari. Una, bumababa ang ating immune system kaya mas madali tayong magkasakit at mas matagal gumaling. Ikalawa, nagiging mahina ang ating memory at pag-iisip at mas mataas ang panganib ng pagkakaroon ng demensya. Ikatlo, nagiging mas irritable tayo, mas madalas malungkot at nahihirapan tayo mag-concentrate. Ikaapat, nagiging mas mataas ang panganib na aksidente dahil sa pagkahilo at pagkawala ng balanse.
Isipin nyo, yung simpleng puyat lang ay pwedeng maging sani ng pagkadapa o pagkalimot ng importanteng bagay. Ano ang pwede nating gawin para mapabuti ang ating tulog? Una, magtakda ng regular na oras ng pagtulog at paggising kahit weekend. Sanayin ang inyong katawan sa isang tiyak na ritual. Ikalawa, siguraduhin na madilim, tahimik at malamig ang inyong silid tulugan. Ang liwanag, ingay at init ay nakakasira sa kalidad ng tulog. Ikatlo, iwasan ang screen time bago matulog. Ang ilaw mula sa cellphone, tablet o TV ay nakakagulo sa ating natural na sleep hormone na melatonin. Mas maganda kung magbabasa na lang ng libro o makikinig ng paboritong musika. Ikaapat, iwasan ang kape at tsaa sa hapon at gabi. Limitahan din ang pag-inom ng tubig bago matulog para hindi pabalik-balik sa banyo. At ikalima, kung may problema sa tulog na patuloy, kumonsulta sa doktor. Minsan, may nakatagong kondisyon na kailangan ng atensyon. Ang sapat na tulog ay susi sa pagpapanatili ng malusog na utak, malakas na immune system at masayang pananaw sa buhay. Kaya bigyan ng prioridad ang pahinga. Bukod sa payenga, madalas din nating balewalain ang isa pang warning sign ng ating katawan. At ito ang Kaidubing Plains pagbaliwala sa maliliit na kirot at sakit o ang pag-self-medicate. Narinig na natin ang, ay, kirot lang yan, tanda na kasi, o kaya naman ay, naggatas lang ako ng ganito, okay na. Marami sa ating mga nakatatanda ang sanay ng magtiis sa sakit at kakulangan sa ginhawa. Kung minsan, nahihiya o ayaw na nilang magpatingin sa doktor dahil sa takot sa gastos, sa diagnosis o sa hassle ng pagpunta sa klinik. Dahil dito, binabaliwala ang mga sintomas o di kaya ay nagpapatakip silim sa mga over-the-counter na gamot o sa mga alternative na hindi naman napatunayan na epektibo. Pero ang mga maliliit na kirot na ito ay pwedeng maging sinyales ng malalaking problema. Halimbawa, ang pamamanhid o pananakit ng binti ay pwedeng sinyales ng problema sa sirkulasyon o nerbiyo. Ang madalas na pananakit ng ulo ay pwedeng dahil sa blood pressure o iba pang kondisyon. Ang pananakit ng kasukasuan ay hindi lang simpleng rayuma. Pwede itong maging simula ng arthritis na lumalala kung hindi naagapan. Kapag binabaliwala ang mga sintomas na ito, lumalala ang problema. Ang maliit na sakit ay nagiging malubhang kondisyon na mas mahirap ng gamutin, mas mahal, at mas nakakasira sa kalidad ng buhay. Isipin nyo, yung simpleng pagbaliwala lang ay pwedeng humantong sa operasyon o matinding pagdurusa. Kaya naman, ang dapat nating gawin ay, una, makinig sa inyong katawan. Kung may kirot o kakaibang pakiramdam na tumatagal ng ilang araw, huwag itong balewalen. Ikalawa, kumonsulta sa doktor. Ang inyong doktor ang pinakamagaling na makakapagsabi kung anong nangyayari sa inyong katawan. Huwag matakot magpatingin o magtanong. Ikalawa, iwasan ang pag-self-medicate, lalo na kung hindi alam ang sanhi ng sakit. Ang maling gamot ay pwedeng magdulot ng masamang epekto o komplikasyon. Ikaapat, regular na magpa-check up kahit pakiramdam ninyo ay malakas pa kayo. Ito ang pinakamahusay na paraan para maagapan ang anumang problema bago pa ito lumala. Ang pagiging proaktibo sa ating kalusugan ay nagpapahaba ng buhay at nagpapanatili ng ating kalayaan mula sa sakit. Huwag hayaang ang takot o pagiging balewala ang maging dahilan ng inyong pagdurusa. At sa huli, narito ang isang malaking hamon sa ating pagkain na nakatago sa ating pang-araw-araw na kaugalian, ang sobrang pagkonsumo ng asukal at processed foods. Marami sa ating mga Pilipino ang mahilig sa matatamis. Sa umaga, kape na matamis. Sa merienda, biskwit, tinapay o kakanin. Sa tanghalian at hapunan, baka may soft drinks pa. Hindi natin napapansin pero sa bawat matamis na inumin, sa bawat processed na pagkain na kinakain natin, nagdaragdag tayo ng asukal at artificial ingredients sa ating katawan. Ang problema sa asukal ay hindi lang ito nagdudulot ng diabetes, bagaman malaki ang tsansa.
ito rin ay nagiging sanhi ng pamamaga sa ating katawan na siyang ugat ng maraming chronic diseases tulad ng sakit sa puso, arthritis, at maging ng ilang uri ng cancer. Nakakapagpataba rin ito at nakakasira sa ating ngipin. Ang mga processed foods naman tulad ng instant noodles, canned goods na may mataas na sodium o chips ay puno ng preservatives, artificial flavors at unhealthy fats na nagpapahirap sa ating katawan. Para sa maraming nakatatanda, mas madali ang kumain ng mga ganitong klase ng pagkain. Madaling ihanda, masarap at abot kaya. Pero ang kapayakan at sarap nito ay may kapalit na masama sa ating kalusugan. Isipin nyo, yung simpleng pagkain ng matamis araw-araw ay pwedeng unti-unting sumira sa inyong puso, sa inyong kidney, at sa inyong mga kasukasuan. Hindi ito agad-agad, pero sa paglipas ng panahon, makikita ang epekto. Kaya naman, ano ang pwede nating gawin? Una, bawasan ang asukal sa kape at iba pang inumin. Unti-unti, kung sanay sa 3 kutsara, gawing 2, tapos 1, o di kaya gumamit ng natural sweeteners tulad ng stevia sa kaunting moderation. Ikalawa, iwasan ang soft drinks at matatamis na juice. Mas mainam ang tubig o fresh fruit juice na walang asukal. Ikatlo, pumili ng mga natural at sariwang pagkain. Imbes na processed meat, pumili ng sariwang isda o manok. Imbes na biskwit, kumain ng prutas tulad ng saging, mangga o papaya. Ito ay puno ng bitamina, fiber at antioxidants na nagpapalakas ng ating katawan. Ikaapat, basahin ang labels ng mga pagkain. Hanapin ang added sugars at sodium. Mas mainam kung mas mababa ang mga ito. Ang paglimita sa asukal at processed foods ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa sakit. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa ating katawan ng tamang nutrisyon para ito ay gumana ng maayos at manatiling malakas sa mahabang panahon. Ang bawat malusog na pagpili ay isang regalo sa inyong sarili. Napakalaki ng ating napag-usapan ngayon mula sa hindi sapat na protein at kulang sa galaw hanggang sa pagiging dehydrated, pagiging malungkot at pagkakaroon ng hindi magandang tulog. Pinag-usapan din natin ang kahalaga ng pakikinig sa ating katawan at pag-iwas sa sobrang asukal at processed foods. Naunawaan na natin ngayon na ang pagpapahaba ng buhay ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pag-aalaga sa ating katawan mula sa tamang pagkain at paggalaw hanggang sa pagpapanatili ng koneksyon sa iba, maayos na tulog at pakikinig sa ating katawan. Tandaan, hindi pa huli ang lahat. Maliit na pagbabago, malaking pagkakaiba. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay isang hakbang patungo sa mas mahaba, mas malusog at mas masayang buhay. Hindi kailangan na gawin lahat ng sabay-sabay. Pumili lang ng 1 o 2 bagay na sa tingin nyo ay madali ninyong masisimulan. Halimbawa, simulan sa pag-inom ng 1 basong tubig paggising o kaya maglakad-lakad lang ng 10 minuto sa umaga. Dagdagan ang protina sa inyong almusal sa pamamagitan ng 1 itlog. Unti-unti, magiging bahagi na ito ng inyong pamumuhay. Ang pinakamahalaga ay ang paggawa ng desisyon na alagaan ang inyong sarili, ang inyong kalusugan, ang inyong kayamanan, at ang pagtanda ay isang regalo na dapat nating ingatan at ipagdiwang. Hindi ito dapat maging yugto ng paghihirap o panghihina, kundi ng patuloy na pagkatuto, paglago at pagtangkilik sa bawat sandali. Ang buhay ay puno ng mga posibilidad at sa bawat taon na dumaragdag, marami pa tayong pwedeng matuklasan, matutunan at maibahagi. Huwag kayong matakot magsimula. Huwag kayong susuko. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang baguhin ang kanyang kapalaran. Ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay ay umaasa sa inyong lakas at sigla. Sila ang inyong inspirasyon at kayo naman ang inspirasyon para sa kanila. Ipakita natin ang pagtanda ay hindi katapusan, kundi simula ng isang bagong kabanata na puno ng buhay at kaganapan. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong mga salobin. Ano sa tingin ninyo ang pinakamahirap o pinakamadaling baguhin sa mga ito? Mayroon ba kayong sariling tip na gusto ninyong ibahagi?
Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba at pag-usapan natin ito. Ang inyong karanasan ay napakahalaga. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, huwag kalimutang i-like ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon at tips para sa inyong kalusugan at kapakanan. Ang bawat support ninyo ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon na ipagpatuloy ang paggawa ng mga ganitong uri ng content. Ang buhay ay isang regalo. Ipagpatuloy natin ang paglalakbay na may sigla at pag-asa. Mabuhay na masaya, mahaba at makabuluhan sa bawat edad hanggang sa muli.